Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, na mainit na naman itong pag-uusapan natin. Jinggoy at Joel, galit na galit, kinasuhan na. Senator Joel, bakit nga ba ayaw sa flood control projects? Malacanang at mga batikang abogado, sinagot ang patutsada ni Marcoleta matapos iutos ng DOJ na kasuhan na ang mga dawit na senador at i-freeze ang kanilang mga bank account. Abay Jinggoy at Joel, galit na galit, samantala Marcoleta binaha ng batikos matapos nagmukhang abogado ng mga Diskaya. Kaya naman sa naging mainit na debate nila ni Secretary Remulla, abay heto na, Malacanang at mga batikang abogado, sinupalpal ang boy simangot ng Senado. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po, subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Substandard ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Bulacan. Yan ang pag-amin ni Bryce Hernandez na dating Assistant District Engineer nito. Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Grabe. Wala raw proyektong walang porsyentuhan sa Bulacan. Ibig sabihin, mula 2019 o sa huling 6 na taon, substandard o undersigned ang mga proyekto sa distrito. Matatandaang sa pondo ng isang flood control project, 25 to 30% ang napupunta sa mambabatas o proponent. Laki. Marami sa kanila ang may gusto nito dahil mas mataas daw ang kuha kumpara sa iba pang proyekto. 10% lang kasi ang sa vertical projects o yung mga multipurpose building. Kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada. Mas malaki ang komisyon pag farm to market, pag flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. Maging ang streetlights at cat's eye, hindi rin lusot sa pangulimbat ng mga opisyal doon. Inalam ng Senate Blue Ribbon Committee kung ano ang reaksyon dito ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil lahat ito'y nangyari sa kanyang termino. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this District Engineering Office. Ayon kay Bonoan, ang Director ng Bureau of Construction na nagngangalang Engineer Alan Borromeo ang in charge sa monitoring ng mga proyekto. Sa panahong nanggagalaiti at nahihirapan ang mga Bulakenyo dahil sa baha, napupunta pala ang karamihan sa pondo ng flood control projects sa bulsa ng iilan. Ibang klase mga kaibigan, no? Napakatagal niyang sekretary, itong si Bonoan, tapos sasabihin niya lang, wala siyang alam dyan, wala siyang kinalaman, di ba? Na sa likod pala niya, pinagloloko siya. Grabe naman. Tulad na lamang ngayon mga kaibigan, talagang binabaha ng batikos itong si Senador Marcoleta. Kasi nga naman mga kaibigan, Mantaquinho, di ba? Itong trending ngayon na pinag-uusapan natin na naging debate kasi nila ni Secretary Remulla. Sinasabi kasi ni Secretary Remulla na kailangan ibalik muna ng mga Diskaya yung mga ninakaw nila. Samantalang ito namang si Marcoleta, naghahanap ng technicalities. Sabi niya wala daw restitution na sinasabi sa batas. Kaya naman mga kaibigan, eto bineltahan ng mga batikang abogado, pati po sa palasyo nila President Marcos sa Malacanang. Abay may buwelta dito sa mga pinagsasabi ni Marcoleta. Eto mga kaibigan yung isang birada dito ni Attorney Edwin Lacerda. Ang kailangan namin, ibalik na yung pera, and it's being equitable. You now have certainty of testifying to the truth. In addition to that, and importantly, you now are able to recover the money that he has gained from this, from the fruits of corruption. Diba? Ang taong bayan ba? Kaya kayo, nagsasabi kayo, parang ang sakit sa kalooban ko, nagagawin kong statutes yung hayop na to, na ang laki-laki ng kinita, bibigyan ko pa yan ng mga protection, ang yaman-yaman, mag-hire siya ng sarili niyang bodyguard. Totoo diba? naman. It's so inequitable na ikaw nakinabang, dahil ikaw may informasyon, ikaw yung least guilty, hindi, wala kang we will not file a case against you. Plus, hindi pa namin mahahabol yung civil, ill-gotten profits mo. Yun ang masakit eh. That's why this is a situation where Boying Remulla and si Senator Risa Ontiveros was very clear na prosecutorial practice, this is a sound prosecutorial practice to ask for restitution, demand restitution, leverage ng Estado yan
sa isang state witness. Sinabi nga ni Senator Ping Lacson nung naka-break sila, why are you so protective of the Discayas? Which is why I tweeted that. Why are you so, I told Senator Marcos, why are you so caught up with restitution? Why don't you just ask the guy to return the ill-gotten wealth? The wealth, the cars, the vehicles, and all the wealth that are the fruits of the corruption. That can be done voluntarily. But ayaw mong, why insist on restitution? Di ba? Alam mo namang, I mean, is there any question that they did not gain from the fruits of corruption? Klaro naman, they admitted, nagbigay ako, si ganito. So, ano pa ang issue natin sa restitution? Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Edwin Lacerda, bakit di mo na lang pakiusapan na ibalik ang mga kinulimbat ng mga Diskaya? Tulad na lamang nila Bryce, mga kaibigan, di ba? Nila Henry. Gustong ibalik yung mga kanilang ninakaw. Aminado naman sila na hindi nila ito pinaghirapan, 'di ba? Galing ito sa taong bayan. Kaya narapat lang na ibalik sa taong bayan, 'di ba? At mapakinabangan ng tama. Kaya nakakapagtaka talaga mga kaibigan kung bakit ipinagpipilitan ni Senador Marcoleta itong restitution na to. Sinampal na to mga kaibigan ng katotohanan, 'di ba? Harap-harapan nila Senator Ping na mga iba pang mga senador na bakit ba pagdating sa usapin sa mga Diskaya ang bilis-bilis mong umaksyon. Talagang humaharang ka Napaka-protective ka nga ni Senator Lacson. Itong si Senator Marcoleta. Bakit nga ba? Ang bilis-bilis mo dyan. Napaka-forthwith no? Pag-usaping Diskaya. Pero sa iba, wala ka man lang sinasabi. Di ba? Pagdating kina Bryce, kina Henry Alcantara, nakatutok ka dyan kina Diskaya. Kaya hindi talaga maiwasan na mag-isip ang taong bayan na nag-aabogado ka sa mga Diskaya. Ay nako. Imbis na hintay mo pa mag-restitution, why don't you convince him? Total kung talagang naniniwala kang totoo ang sinasabi nila, kalakip ng katotohanan, magbalik na sila ng di ba? Kung hindi sila, if they don't recognize that it is advantageous for them to become state witnesses, hindi nila gagawin yung ginawa nila. Ang problema lang talaga, sa totoo lang, the problem is really the affidavit itself is so full of loopholes, so many gaps. It's really selective amnesia. So talagang, I mean, you have all these reasons not to include the Duterte administration, the corruption that happened in the Duterte administration. Remember, nag-umpisa doon sa doon sa Duterte administration, they were the #1 biggest project contractor. So even that, wala silang voucher, wala silang resibo. Tapos meron silang evidences up past 2022. Yan yung hindi It is not, we have a legal maxim, it is not in the common experience of man na matagal ka na nagbibigay ng ganung lagay, suddenly wala kang resibo, wala kang voucher na ledgers na sinusulat mo kanino mo binibigay, nagkaroon ka lang ng ledger noong 2022. It's not in the common experience of man. So talagang hindi credible yung sinasabi niya. Kaya ang laki, I'm sure sina Secretary Remulla, sina Sen Ping, kung talagang you're really looking at that affidavit objectively, you would have noticed that immediately. And you would have pushed harder on those points. And he was saying, wala kaming ledger. That's impossible. That's really, really incredible. I don't believe these guys on that point, that they don't have any evidence of bribery in the Duterte administration. Well, mga kaibigan, totoo itong sinasabi ni Attorney Edwin Lacerda. Hindi natin kailangan maging senador, congressman, maging abogado para intindihin yung mga pinagsasabi dati ng mga Diskaya. Di ba? Mantakin nyo mga kaibigan, yung alam lang nila from 2022 hanggang 2025, panahon talaga ni Pangulong Marcos. Tapos gustong-gusto na agad gawin ni Marcoleta na maging witness itong mga Diskaya. Di ba? Obvious Tapos yung mga Duterte, wala, malinis. Hindi sila corrupt, di ba? Walang korupsyon ng panahon ni Duterte. Yan yung gusto nilang palabasin. Kaya naman mga kaibigan, itong pinaggagawa ni Marcoleta dito sa mga Diskaya, lalong-lalo na yung sinabi niya mga kaibigan na ipapatawag niya daw yung ICI dyan sa Senado. Grabe mga kaibigan, talagang matatawa ka na lang Feeling siya pa rin yung chairman ng ng Blue Ribbon Committee. Antindi. Kaya naman binira ni attorney. Istak na pagtalunan po sa Senate, what is Malacanang's stand on requiring the Diskayas to return their allegedly ill-gotten wealth before being admitted po to the Witness Protection Program? Thank you. Totoo naman na hindi categorically nakasaad na dapat na may iba pang mga requirements
bago ma-subject or mabigyan ng benepisyo ang isang witness under the Witness Protection Program. Pero isinasa din po sa RA 6981, RA 6981, Section 5, Paragraph E. And I quote, "To cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under this Act." So in other words, malaya po na makapagbibigay ng mga reasonabling requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama ang isang witness under the Witness Protection Program. Unang-una po, kapag sinabi po natin na sasalang dito, sila po ay kinakailangan magsalita, magsabi ng katotohanan, buong katotohanan, tell all, kumbaga. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati yung liabilities nila ay dapat na maisiwalat. At kapag may pag-amin na sa kanilang naisiwalat na kanilang di umanong pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi po ba nararapat din na isoli nila ito upang makita ang kanilang good faith instead na hintayin pa na ang gobyerno ang magsampa ng kaso sa kanila. Ang mga witness na nagnanais ng proteksyon mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila'y magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan? Gagastosan sila ng gobyerno, so kailangan din po na sila ay tumulong sa gobyerno. Bakit pa natin hihintayin na ang gobyerno ay magsampa ng kaso para mabawi ang mga nanakaw nila kung sila naman mismo ang umaamin na sila ay minanakaw sa gobyerno? Yun na nga mga kaibigan, di ba? Umpisa pa lang may pag-amin na. Pero itong si Senador Marcoleta, abay pinipilit na ipasok sa Witness Protection Program itong mga diskaya para daw mapiga niya ng mabuti at makakuha o mahuli nila yung mga big fish. Ibang klase, no? Mahuli nila, eto na nga lang, pera na nga lang na ipinapabalik, ikaw yung humaharang. Ang tindi talaga. Tsaka itong mga birada ni Atty. Claire, sigurado, ay nako na naman, magagalit na naman itong si Boy Simangot dito. We just get the palace reaction to Senator Rodante Marcoleta questioning the independence of the ICI. Ma'am, he said the body is allegedly too dependent on other government agencies as regards po sa pag-imbestiga sa mga flood control anomalies. Ang pagiging independent ng isang investigating body ay makikita kung ito ba ay impartial. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol, o napapabalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasasabing sangkot. Ang ICI ay isang independent commission, mag-iimbestiga, at saan ba sila kukuha ng mga impormasyon? Sa lahat na maaari nilang pagkakuhanan. You just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang yun ang titignan ng ICI. Lahat ng anggulo na maaari nilang makuha para makumpletong ebidensya, kukuhanin po nila. Kung may maitutulong po ang Senado, ang House of Representatives, sa kanilang mga naisiwalat na dyan sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga, bakit naman hindi pwedeng itulong ito? Ma'am, quick follow-up lang. So how can we ensure po na merong institutional boundaries or kagaya nga ng sabi ni Senator Marcoleta, may separation of powers na hindi ito makakompromise? Iba naman ang separation of powers. Ang ICI, di naman sila gagawa ng batas. Tama. Hindi naman sila makikialam sa ginagawa ng Senado at ng House of Representatives. Kung may maitutulong lamang sila ng mga dokumento, why not? They have to accept those evidence. So malaking tulong po yun para mabuo ang kumpletong pag-iimbestiga ng ICI. Thank you, ma'am. Totoo naman, di ba mga kaibigan, tulad na lamang nung ginagawa nila Senador Lacson na lahat ng mga makukuha nilang ebidensya, mahalagang impormasyon ay ibibigay nila sa ICI. Pero bakit itong si Senador Marcoleta kinuwe-question yung ICI? Di ba? Na para bang wala siyang katiwa-tiwala dyan. Samantalang siya yung kinu-question ngayon kung saan nga ba yung kanyang katapatan. Sa taong bayan ba? O sa mga diskaya? O di ba? Samantalang mas maganda sana kung tulungan mo itong pag-iimbestiga nila Senator Lacson, pero ikaw yung nagpapahirap Di ba? Imbis na ibalik na lang sana pakiusapan itong mga diskaya na ibalik yung pera
Abay, heto ka, humaharang at talagang naghahanap ka ng technicalities dyan sa batas, dyan sa usapin ng restitution. Grabe mga kaibigan. Tulad na lamang nito mga kaibigan, isa pang trending dyan sa Bulacan, dyan sa baluarte naman ni Joel Villanueva. Kasi may sinasabi siya mga kaibigan eh. Di ba naalala ninyo itong si Henry Alcantara? Talagang ano daw eh, binigyan ng kickback itong si Joel Villanueva ng 150 million. Ngayon, ang sinasabi po ni Senator Villanueva, umamin daw itong si Henry Alcantara na wala daw kinalaman itong si Villanueva. Tulad na lamang nito mga kaibigan, pakinggan nyo to. Ito yung isang trending ngayon mga kababayan eh. Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw po, na may tulong daw siyang pinaabot. Pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name, operative word, mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang? Mga kaibigan, ganun yung pinapalabas nila ngayon na narrative eh. Sinabi ba ni Henry Alcantara mga kaibigan na walang kinalaman itong si Senator Joel Villanueva? Kasi kung wala ka naman talagang kinalaman at yun ang pinapatunayan ni mismong si Henry Alcantara, eh bakit ka pa nakasuhan? O bakit pa prinis yung inyong bank account? Ano ba? Ito mga kaibigan yung sinabi mismo ni Henry Alcantara. Balikan natin mamaya itong si Villanueva. Ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent may halaga na 150 million. Ngayon mga kaibigan, ito yung tanong. Since hindi naman naibigay nila Henry Alcantara yung hinihiling mismo ni Senator Joel Villanueva na multipurpose building na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion, eh bakit ang naiisip nila Henry Alcantara ibang proyekto na pagkukunan ng kickback? Di ba? Kung ang talagang purpose lang talaga ni Joel Villanueva itong multipurpose building, kumbaga proyekto in good faith mga kaibigan Pero bakit sinasabi mismo ni Henry naghanap sila ng ibang proyekto para makakubra, di ba, ng kickback na ibibigay dito mismo kay Joel Villanueva? Yan yung tanong. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Yan pa mga kaibigan yung isang malaking tanong dyan. Ayaw ni Joel Villanueva sa flood control project sa Bulacan. Samantalang matinding baha ang inaabot ng Bulacan mga kaibigan. Di ba? Kumbaga mahirap kasing idiretso di ba? Baka hindi naman natin sinasabi na guilty itong si Joel Villanueva. Pero kung iisipin mo mga kaibigan, parang teka lang. Inuuna mo yung multipurpose building. Bakit? Samantalang ang kailangan ng Bulacan flood control projects. Pero ayaw ni Joel Villanueva. Bakit kaya? Di ba nakakapagtaka? Kaya sinasabi ngayon mga kaibigan ni Henry Alcantara na hindi alam ni Joel Villanueva na ang pinagkuhaan namin ng kickback niya ay flood control project. Kasi nga ang gusto mismo ni Joel Villanueva multipurpose building.
Ngayon, hindi natin alam mga kaibigan kung yung multipurpose building ba yan ang gustong pagkuhaan ng kickback. Hindi po natin alam, di ba? Siguro kasi nga mas mahirap na ma-check pag mga ganyan kaysa naman sa flood control tulad ngayon, di ba? Booking na booking. Dahil dyan, nadawit siya. Ang halagang 150 mil dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan. Na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Malinaw naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Henry Alcantara. Wala naman siyang sinasabi na walang kinalaman. O hindi dawit dito sa mga kabalbalang ito ang kanyang kaibigan na si Joel Villanueva. Di ba? Magkaiba po yun. Yung sinasabi niya na hindi alam. Hindi alam ni Senador Joel Villanueva na ang pinagkuhaan ng kickback niya ay isang flood control projects kung saan ayaw daw ni Joel ang flood control projects. Nakakapagtaka talaga mga kaibigan kasi nga ang Bulacan bahain tapos ayaw mo ng ganyang proyekto. Aba matindi ka talaga Ay nako. May masabi? I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated, that the truth may come out. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Tama naman, di ba mga kaibigan? Siyempre, hindi naman natin sinasabing guilty itong si Senador Joel Villanueva. Karapatan niya talaga din na ipagtanggol yung kanyang sarili. Dahil dyan mga kaibigan, at talagang hamon niya na haharapin ito, abay heto, ang ginawa na po ng DOJ. Abay kinasuhan na po ng malversation, indirect bribery, sa flood control scam, itong si Senador Joel at itong si Jinggoy at iba pa. Ngayon mga kaibigan, ipinag-utos na rin na i-freeze yung kanilang bank account. Kaya naman mga kaibigan, nararamdaman natin na talagang umaaksyon ng ating gobyerno patungkol nga dito sa mga kabalbala na nangyayari dito sa mga korap na politiko at mga opisyal ng ating gobyerno. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.